Isang napakasayang umaga pong muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan. Ay nais ko pong maghandog muli sa inyo ng isa pa hong pag-aaral na patungkol po ito sa kahalagahan po ng kautusan ng Diyos. At syempre, nakapaloob po dito yung banal na araw po ng Sabat. So, atin pong aalamin ngayon, mga minamahal kong kapatid, kung gaano kahalaga ang kautusan at ang Sabat ng Panginoon. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga minamahal kong kapatid, sinabi ng Biblia, ang buong katungkulan ng tao ay ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kapag hindi po natin sinusunod ang mga utos ng Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, sa makatuwid wala po tayong pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Tayo po, ang tawag doon ay taga-usig o taga-saway ng kautusan ng ating Panginoon. Hindi po tayo taga-sunod. No? Ang 10 utos, mga minamahal ko ng Diyos, ay batid po natin na ito po ay nasusulat sa Exodus 20 verse 1 to 17. At kung mayroon po kayong mga banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid, manapay inyo pong buksan at inyo pong tingnan ang Exodus 20 verse 1 to 17 na doon nakapaloob po yung 10 utos ng Diyos. At syempre, nakapaloob po doon yung ika-4 po na utos, ang alalahanin nyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kasi nakalimutan po, Kaya alalahanin. Mga minamahal kong kapatid, ayon din po sa Genesis, nang pagkatapos mong likhain ang ating Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay ay lumikha pa siya ng ika-7 araw. At ang 7 araw na ito ay kanya pong ipinagpahinga, ipinangilin at kanya pong pinagpala. Sa makatuwid, mga minamahal kong kapatid, ang ika-7 araw, ito po ay pinagpala. At kung atin pong lilinawin, ang ika-7 araw na ito, mga minamahal kong kapatid, ay Sabat. Ayon po sa Exodus 20 verse 8 to 11, ay basahin po natin, mas maganda daw po yung nakalagay kaysa po palagay. Ano po? Exodus 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang iyong mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Mga minamahal kong kapatid, tayo pong lahat muna ay sumandaling pumikit at tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, salamat po sa aming pong pag-aaralan ngayon. Sa inyo pong mga salita ay amin pong malalaman ngayon, malalaman po namin ngayon, o dakila po naming Ama, ang katotohanan na ang kautusan po ninyo ay magpakailanman. At kabilang po dito ang Sabat, sapagkat ito po ay gawa ng inyong mga kamay. Dakila po namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan kaming lahat sa pagkaunawa at tanggapin ang katotohanan. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang lahat mga nakikinig, na ito man, Panginoon, ay kanila pong mapag-unawa at maging dahilan ito upang kami lubos na sumampalataya po sa manlilikha ng langit at ng lupa. Patnubayan kami ng banal na Espiritu Santo sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang wika
ang Sabat o ikapitong araw, ito po ay binanal o banal, mga minamahal kong kapatid. Kapag po ba binanal o pinabanal, mga minamahal kong kapatid, hanggang kailan po baga ito mananatili? Ito baga ay temporary lang, nang dumating baga si Jesus ay inalis na ito. Atin pong tingnan, mga minamahal kong kapatid, kung ito po baga ay mananatili. Atin pong tingnan sa 1 Kronika, chapter 17, verse 27. Inyo pong sundan, mga minamahal kong kapatid. At ngayon ikinalulugod mo na pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod, upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat ang iyong pinagpala, o Panginoon, ay magiging mapalad magpakailanman. Ang pinagpala ng Panginoon ay magiging mapalad magpakailanman kapag kanya na po itong pinagpala, mga minamahal kong kapatid. At gayon din, mga minamahal kong kapatid, kapag pinagpala po baga ng ating Panginoon, mayroon po kayang taong pwedeng magbago nito. Maski si Jesus, hindi po niya ito binago, sapagkat pinagpala po niya ito. At ang kanyang pinagpala, ang sabi kanina, mananatili magpakailanman. At dito po, mga minamahal kong kapatid, sa aklat ng mga Bilang, chapter 23, verse 20, ako'y tumanggap ng utos na magbigay ng pagpapala. Kanyang pinagpala at hindi ko na mababago yon. Mga minamahal kong kapatid, ano ang sabi? Kanyang pinagpala at hindi ko na mababago yon. Ngayon, sino po ang taong pwedeng magbago ng pinagpala ng Panginoon? Maski si Jesus, mga minamahal kong kapatid, kailanman ay hindi po niya ito binago, sapagkat ito po ay pinagpala. Naalala niyo po ba ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 5, ang talata ay 17 hanggang 18, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o ni isang pudlit sa anumang paraan ay walang mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang tanong, ang langit po bagay nananatili? Ang lupa bagay tinutuntungan pa natin? Kung narito pa ang lupa at naandun pa ang langit, mga minamahal kong kapatid, kailanman ay hindi po ito binago o pinawi, nilapastangan, nirakan ng ating Panginoong Hesus. Kung mayroon mang gumagawa niyan, hindi po ang Diyos, kundi ang tao na walang karapatan na baguhin ang pinagpalang araw ng ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ano ba ang mayroon sa Sabat? Di po ba ating binasa kanina, ipinangilin, pinagpahinga, at binasbasan ng ating Panginoon. Kakaiba sa lahat ng araw ng mga pagkakalikha ng Diyos. Ang unang araw hanggang ika-6 na araw, mabuti yan. Ngunit ang ikapitong araw ay espesyal, sapagkat ito ay binasbasan ng ating Panginoon. Inaayawan po ito ng marami, mga minamahal kong kapatid, ang Sabat na ito. Ano kaya ang mga dahilan? Bakit inaayawan gayong nakatala na sa banal na kasulatan? Bakit po? Maski nga ang nakakaalam na, hindi pa rin pinapahalagan. Ang dahilan, kabawasan niya sa negosyo. Sayang naman yung kikitain namin sa araw ng Sabado. Alam niyo, mga minamahal kong kapatid, ganyan ang karamihan, lalo pat malaki at milyones na ang kinikita ng malalaking negosyante. Bagamat alam, mga minamahal kong kapatid, ang katotohanan, nilalapastangan pa rin ito. Ang iba, ayaw magutom, kailangan nila magtrabaho, kaya kahit na Sabado at banal na araw, handa silang talikuran ang araw na ito, alang-alang lang sa trabaho, para anya may maipakain siya sa kanyang mga anak. Ito po baga ay katwiran, mga minamahal kong kapatid. Kakulangan ng ating pananampalataya ang ibig sabihin po nito. Ang iba naman, gusto yumaman.
Kaya walang tigil na pagkatrabaho ang gusto po nilang gawin. Gustong yumaman. Ang tanong mga minamahal kong kapatid, ayaw ba ng Diyos na tayo ay magsiyaman? Sino ba ang hindi gustong yumaman? Ako man, gusto ko pong yumaman. Pero ang dapat po nating unang hilingin sa Panginoon ay karunungan. Upang sa ganun mga minamahal kong kapatid, pagkatapos po nating matuto sa lahat ng bagay, madali na po nating dalhin ang kayamanan. Kapag kayamanan po agad ang ating hiningi, mga minamahal kong kapatid, maaaring hindi po natin kayang dalhin ang kayamanan. Na po? Sapagkat tayo ang dadalhin ng kayamanan sa pagsuway sa mga utos ng ating Panginoon. Tatandaan po natin yan. Ang pagyaman, mga minamahal kong kapatid, ay hindi masama. Ngunit, hinay-hinay lang sa pagyaman upang hindi po tayo makagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ano po yung sabi sa Kawikaan 28 verse 20? Ang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parusahan. Bakit po kaya ang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parusahan? Sapagkat mayroon silang paghahangad na mandaya ng tao. Pagka minsan magnakaw, mangupit, magsinungaling upang sila ay magsiyaman agad. Ang iba ay sa pag-iisip ng masama, nang-hold up, gumagawa ng mga panluloko para lamang sila ay magkaroon ng maraming kayamanan. Hindi po masama ang yumaman, ngunit ang gusto ng Panginoon, hinay-hinay lang. Sapagkat ang sabi sa Kawikaan 28 verse 20, ididiin ko sa inyo mga minamahal kong kapatid, ang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kaya dito mga minamahal kong kapatid ay makikita po natin, hindi lahat ng tumatanggap sa Sabat ay nagpapahinga o nagpapahalaga sa Sabat ng Panginoon. Hindi lahat ng nakakaalam ng kautusan ay nag-iingat ng kautusan ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, na makita sa akin at sa inyo ay ano po? Magpakabanal kayo na tao sa akin. Sa pamagitan po ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos, ito po ay pagpapakilala na tayo nagmamahal sa Diyos. John 14:15. At sa pamagitan po ng ating pagsunod, tayo po ay pinababanal ng mga utos ng Diyos sapagkat ang utos ng Diyos, ito po ay sa ikabubuti ng tao. Ito po ay sa hindi ikapapahamak ng tao. Ang Sabat, mga minamahal kong kapatid, ito po ay makapagpapahinga ang ating physical na katawan, ang ating kaisipan ay ilalapit natin sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat hindi po natin iisipin ang ating mga problema kapag araw ng Sabat. Tayong lahat, mga minamahal kong kapatid, ay pagpapalain kapag tayo po ay nangilin ng banal na araw ng Sabat. Mga minamahal kong kapatid, hindi lamang sa araw ng Sabat po tayo dapat, maging banal. Kundi sa araw-araw po ng ating pamumuhay ay makita po sa atin si Jesus. Yun po ang nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Yun po ang nais ng Diyos na makita sa kanyang bayan. Ngunit, ang sabi ng iba, kasabihan lang. No? Ang sabi ng iba, ayon sa kasabihan, tao lang nagkakamali. Mga minamahal kong kapatid, tatandaan po natin ito. Tayo po ay tao na may Diyos. At ano ang sabi sa una po nating binasa? Katungkulan po ng tao ang sundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po mabibigat ang kautusan ng Diyos, kundi sa ikabubuti po ng tao. Hindi ko rin po, mga minamahal kong kapatid, sinasabi na masusunod po natin ng sakto ang kautusan ng Diyos. Ngunit, tatandaan po natin, pagsikapan po natin. Alam niyo ba yung nakakapagtapos ng mga kolehiyo? Sa hirap ng buhay, nakapagtapos, ang dahilan, may pagsisikap. Ganon din mga minamahal kong kapatid, kung gusto po nating makarating sa karya ng langit, magsikap po tayo. Huwag po tayong pabanjing-banjing lang.
Huwag po tayong, mahirap namang sundin. Anong mahirap? Ayaw mo lang sumunod. Yun po ang katotohanan nun. Ano po ang sinasabi ni Mrs. White? Sa Bukal ng Buhay, page 416. Hindi lamang ang marurunong, ang mga dakila, ang mga mapagkawang gawa, ang makapagtatamo ng pasaporte patungo sa langit. At hindi lamang ang masisipag na manggagawa na puno ng sigla at walang puknat sa paggawa, hindi nga, kundi pati ang mga mapagpakumbabang loob na nasasabik sa pakikisama ni Kristo. Ang mga mapagpakumbabang puso na ang pinakamataas na mithiin ay ang ganapin ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal ko kapatid, ano daw po? Yung pinakamataas na mithiin ng mga taong iyon na mayroong mapagpakumbabang puso ay ganapin ang kalooban ng Diyos. Ang mga ito man ay luwag na makakapasok. Ang sabi, sila'y mapapabilang doon sa mga naglinis ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Mga minamahal kong kapatid, malinis po tayo sa harapan ng Panginoon. Sa pamagitan po ng ating pagsunod sa mga utos ng Diyos at pangingili ng banal na araw ng Sabat, pinababanal po tayo. Masaya ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanya. Kayo po ba mga magulang, kapag ang inyong mga anak masuwayin, kayo ba'y matutuwa? Di ba hindi? Tayo po ay nasasaktan. Lumuluha ang ating mga puso, ika nga. Mga kapatid, pagsikapan po nating sundin ang kautusan ng Diyos at ito po ay masusunod po natin. Huwag po nating isipin na hindi po natin kayang sundin. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Ngayon, tatanungin ko po kayo ng ilang mga tanong. Sino ang nagsasabing kayang sundin ang kautusan? Taas ang kamay. Huwag na po kayo magtaas, hindi ko naman nakikita. Ano po? Sino ang nagsasabing hindi kayang sundin ang kautusan? Mga minamahal kong kapatid, ang tanong, ang kautusan po baga ng Diyos ay hindi kayang sundin ng tao? Tingnan nyo nga po ang Exodus 20 verse 1 to 17, ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos, kung hindi kayang sundin ng tao. Ang sabi doon, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Kaya? Kaya. Huwag kang, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos, walang kabalong. Kaya? Kaya. Huwag kang mangangalo niya. Kaya? Huwag kang makikapit. Kaya? Huwag kang papatay. Kaya? Huwag kang magnanakaw. Kaya? Huwag kang masisinungaling. Kaya? Kaya. Huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Kaya? Kaya. Ayaw lang natin, mga minamahal kong kapatid, talagang kayanin. Yun ang totoo nun. Ito pa, alalahanin nyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang sinabing alalahanin, remember, hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon. Pero tatandaan po ninyo, alalahanin ninyo anya ang araw ng Sabat na kinalimutan ninyo. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, huwag nating kakalimutan ito, kundi alalahanin po natin ang araw ng Sabat. Sapagkat ang banal na Sabat, ito po ay mananatili magpakailanman, sapagkat ito pong araw na ito ay ginawa ng Diyos ang ikapitong araw. Ang sabi kanina sa 1 Kronika ay magpakailanman. At ang sabi sa mga bilang, hindi mababago. Kaya nga hindi binago ng ating Panginoong Hesus nang siya naparito. Sinabi niya, mawala naman daw ang langit at ang lupa ni isang suldo o ni isang kudlit. Sa anumang paraan ay walang mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ngayon, ano ang sinasabi po nitong ating prophetisang si Mrs. White doon sa mga tao na nagsasabi na hindi niya kayang sundin ang kautusan? Wala niya nakakasunod sa kautusan. Ato, tingnan po natin. Kaya sila paisi-isi lang, pabanjing-banjing lang, ay talagang sila nagmamatiga sa kanilang mga puso. Ang dahilan, hindi nga daw kayang sundin ang kautusan. Tingnan po natin ang sulat ni Mrs. White sa Bukal ng Buhay, page 425. Sa kabilang dako, lahat ng sumusuway sa mga utos ng Diyos ay sumasang-ayon sa pahayag ni Satanas na ang kautusan ay di matuwid at di masusunod ng tao. Sa ganitong paraan,
ay pinapangalawahan nila ang mga daya ng dakilang kaaway at nagsasaboy ng kalapastanganan sa Diyos. Sila'y mga anak ng dyablo, ang kauna-unahang naghimagsik laban sa kautusan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sino nga ang unang sumuway sa kautusan ng Diyos? Ang dyablo. At kung ito'y ating papangalawahan, tinatawag tayo na dyablo, na mga anak ng dyablo. Sapagkat ang dyablo, si Satanas, ang siyang unang naghimagsik laban sa kautusan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sabi kanina, ang kautusan ng Diyos magpakailanman. Ang gawa ng kanyang mga kamay, hindi kayang baguhin ni naman. Maski si Jesus, hindi niya binago. Tapos babaguhin ninyo. Hindi po yun mangyayari, mga minamahal kong kapatid. Ang nais ng Diyos na makita sa akin at sa inyo, ang nais ng Diyos na makita po sa kanyang bayan ay nagagalak sa pagsunod sa kanyang kautusan. Huwag po nating pabibigatin ang pagsunod sa kautusan. Ikagalak po natin na kapag araw na ng Sabat, prepare na kaagad tayo, mga minamahal kong kapatid. Kaya nga, meron tayong araw ng paghahanda. Friday, naghahanda na tayo ng ating mga isusuot. Iniisip na natin kung ano yung ating kakainin sa darating na Sabado. Iniahanda na po natin ito. Kasi ang nais po ng Diyos ay magalak tayo sa pagsunod sa ating kautusan. Ano? Hindi po tayo nagdadabog, lalo na sa mga kabataan. Kapag tayo ay pagsabat na, alisin na yung mga gadgets, no? Kundi tayo ay ihanda natin yung sarili sa pagpupuri sa Panginoon, no? Sa pagsunod sa kanyang kautusan. Mga awit, chapter 1, verse 2, mga minamahal ko kapatid, makikita po natin na ang nais ng Diyos na makita sa akin, sa inyo, at sa ating lahat, ay magagalak po tayo sa pagsunod sa kanyang kautusan. Ang tanong, mayroon pa akong 3 tanong, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Sino ang umiibig sa Diyos? Okay? Sa Juan chapter 14, verse 15, ano ang sabi doon? If you love me, keep my commandments. Yun po pala, mga minamahal kong kapatid, ang umiibig sa Diyos. Ang umiibig sa Diyos, ang katunayan na ikaw ay umiibig sa Diyos kung sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Iyon po, yung katunayan. Mayroong kalakip na gawa na pagsunod sa Diyos, yung kanyang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. At ikalawang tanong, sino ang nakakakilala sa Diyos? Mga minamahal kong kapatid, ayon po sa 1 Juan chapter 2, verse 3 and 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng aking mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Maraming relihiyon ngayon. Maraming mga tao ngayon nagsasabing sila ang maliligtas, amin ang katotohanan. Ngunit ang sabi ni Kristo, mga minamahal kong kapatid, hindi ako ang may sabi, kundi si Kristo sa aklat po ng 1 Juan chapter 2, verse 3 and 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng aking mga utos ay sinungaling. At wala sa kanila ang katotohanan. Sinungaling, wala sa kanila ang katotohanan. Yun po ang sabi ng Panginoon. Hindi ako ang may sabi noon, huwag kayo magagalit sa akin. Ano pa? Sino ang gustong maligtas? Mga minamahal kong kapatid, taas nga ang kamay ng gustong maligtas. Ay, huwag mo nang itaas. Sa totoo lang, mga minamahal kong kapatid, gusto ng Panginoon, at gusto rin nating lahat na tayong lahat ay maligtas. Sino ba ang hindi gusto maligtas? Mga minamahal kong kapatid, ito ang kwento. Sabi po ng isang bantay ng bilangguan doon kay Silas at kay Pablo. Sa aklat po ng mga gawa, chapter 16, verse 30 and 31. Ang bantay ng bilangguang ito, mga minamahal kong kapatid, ay lumapit kay Silas at kay Pablo at nagwika. Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sinagot sila ni Pablo at ni Silas. Sumampalataya ka lamang sa ating Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Ang sabi nga ni Jesus, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Mga minamahal kong kapatid, sapagkat itong si Silas at si Pablo, nang sila po ay naglalakad papuntang Pilipos,
Sila po mga minamahal kong kapatid ay handang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Habang sila po ay naglalakad papuntang Pilipos, sila po ay hinuli. Nang sila po ay hulihin, sila po ay ginulpi, sila po ay pinaghahampas, sila po ay hanggang sa naging duguan na. At pagkatapos na sila ay duguan na, sila po ay dinala doon sa bilangguan. At nang sila ay nabilanggo, mga minamahal kong kapatid, ano po baga ang ginawa nila doon sa loob ng kulungan? Sila po bagay natulog na lamang dahil sa sakit ng kanilang naramdaman? Sila po baga ay nagpahinga na lamang sapagkat masakit ang kanilang katawan? Hindi, mga minamahal kong kapatid, kundi bagkus mas lalo nilang pinasalamatan, pinuri ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng panalangin at mga awit ng papuri sa Panginoon. At kung magkagayon, mga minamahal kong kapatid, pagkatapos po nilang manalangin ay nangauga ang mga panulok ng bilangguan at nangabuksan ang pintuan ng bilangguan. Mga minamahal kong kapatid, kung kaya't ang bantay ng bilangguan na ito ay nagising. At sa kanyang pagkagising, mga minamahal kong kapatid, nakita niya na bukas ang pintuan ng bilangguan, kung kaya't iniisip po ng bantay ng bilangguang ito na ang kanyang binabantayan, kabilang doon si Pablo at si Silas at marami pang iba, ay nangatakas. Kung kaya't siya, mga minamahal kong kapatid, ay kumuha ng kanyang tabak at magpapakamatay na sana, sapagkat yun nga ang kanyang iniisip, na nagsitakas na ang kanyang binabantayan. Ngunit sinansala ni Apostol Pablo, ang wika ni Apostol Pablo, huwag mong gawin ang mga bagay na iyan, sapagkat kaming lahat ay naririto pa. Kung kaya't, mga minamahal kong kapatid, ang bantay ng bilangguang ito, dahil sa laki ng kanyang pananampalataya na ang Diyos nga ng mga ito ang katotohanan, ay lumapit ang bantay ng bilangguang ito at nagwika kay Pablo at kay Silas, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumampalataya ka lang anya sa ating Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong buong sambayanan ay maliligtas. Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na pananampalataya ay mayroong pong kalakip na gawa. Dahil ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ayon po sa Biblia, sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 17, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At muling sinabi ni Santiago, mga minamahal kong kapatid, o hindi baga ninyo nalalaman, o mga taong walang kabuluhan, na ang pananampalatayang walang gawa ay baog? Mga minamahal kong kapatid, masakit tanggapin na ang ating pananampalataya ay baog. No? Hindi dadami ang pananampalatayang ito, sapagkat ito'y baog. Ano po, mga minamahal kong kapatid? Ngayon, basahin po natin yung tungkol po sa sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Ayon po kay Apostol Pablo sa 2 Corinto, chapter 6, verse 16, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayon po sa Bukal ng Buhay, page 580, sa tuwing ang isang tao ay nahihikayat at natututong umibig sa Diyos at gumaganap ng kanyang mga utos, ay natutupad ang pangako ng Diyos na bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Sa Ezekiel 36 verse 26, atin pong nasahin, atin pong lasapin ang mga talatang iyan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang sabi, sa tuwing ang isang tao ay nahihikayat at natututong umibig sa Diyos at gumaganap ng kanyang mga utos, ay natutupad ang pangako ng Diyos na bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Hindi po ako may sabi niya, kundi ang ating Panginoon sa aklat ng Ezekiel 36 verse 26. Mga minamahal kong kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Hindi lamang sa umagang ito, kundi aking dalangin na magpakailanman tayo po ay magpasalamat sa Panginoon
Dakila po namin Ama, makapangyarihan naming Diyos. Salamat po sa mga mensaheng inyong ibinigay sa amin sa umagang ito na makapagbibigay po sa amin ng kagalakan. Inihingi po namin ang karunungan, Panginoon, hindi ang kayamanan. Ngunit batid po namin na sa takdang panahon kami din, Panginoon, ay inyong tutulungan sa lahat ng aming kabuhayan upang magamit po namin sa inyong banal na gawain. At dakila po namin Ama, ipinakilala ninyo sa amin ang kahalagahan ng pagsunod sa inyong mga utos sapagkat ito po, Panginoon, ay buong katungkulan ng tao. At ito po ay naghahayag at nagpapakilala na kami nga po ay tunay na nagmamahal sa inyo kung tinutupad namin ang inyong mga utos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig sa pangalan ni Jesus. Amen.